Magandang hapon, mga bata. Magandang hapon, ma'am! So, tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. At binibining dalika, maaaring ba ang pangunahin ng ating panalangin? Sa pangalan ng Ama, ano po natin In the Lord God, my guardian and dear, to open us up every day, at my side, according to your truth and thine. Amen. Amen. So, bago kayo umupo, pakiayos muna natin yung mga upuan at pakipulot ng mga basura na makikita sa ilalim ng inyong mga upuan. So, kung wala na, kaya namin ang umupo ang lahat. So, kumusta kayo mga bata? Okay lang, ma'am! Okay lang ba kayo? Okay lang! So, bago muna natin tatalakayin, bago alagay ngayong araw, maaaring muna tumayo lahat. Kasi meron tayong gagawin. So, hatiin ko kayo sa apat. Ang gagawin mo, Miss Danica, kakantahan ng ako'y gising, hindi tulog na titingin. Tapos, pag sinabi mo yung ako'y gising, tatayo ka. Pagkatapos nun, uupo ka na. And then, si Laila naman yung kakanta ng hindi tulog. And then, upo na naman, then si Lori naman yung nakikinig. Saka lahat kayo sa wow! Nakalimutin, di ba? Simulan na natin. And 3, 2, 1. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Wow! Sige, isa pa. Okay na yung palit. Ulit. Go! 1, 2, 3, go! Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Wow! Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Wow! Ako'y gising, hindi tulog. Ako'y gising, hindi tulog. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig. Wow! Umupo lang lahat. So, kamusta ba? Bakit tawag-tawa kayo sa ano? Nasayahan na kayo? Okay, so bago ang lahat, balikan muna natin ang ating pinag-aralan kahapon. So, ano nga ba yung pinag-aralan natin kahapon? Binibining Laila? Ma'am, pagpapandig ng mga salita. Okay, pagpapandig ng mga salita. So, meron tayong mga kayalihan ng mga salita. So, ano? Magbigay, Lori. Katingin, patingin. Okay, yung P or stands for nakikinig at makinig. Okay, magaling. May babasahin ako isang teksto. So mga bata, makinig kayo ha. May babasahin si Ma'am ng isang teksto at pagkatapos nun, papasagutan ako sa inyo. So kailangan po ang inyong mga tenga sa pakikinig. Handa na ba kayo? Isang umaga, nakikinig si Buknoy sa radyo. Ipinaliliwanag ni Dr. Ong ang tungkol sa kung paano maiiwasan ang sakit. Ito ang kanyang narinig. Kailangan maghugas ng kamay, kumain ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo araw-araw at uminom ng maraming tubig. So, meron ako ditong ipapagawa sa inyo. Yun lamang ay isang maikling teksto lamang ng aking binasa. Ngunit yun ang magpapagawa sa inyo. Pagkakagulan. So, alamin natin kung ito ba ay mga ginagawa ninyo o batay sa inyong mga karanasan. So, base sa aking pinasang textbook, kung may textbook, ay tatawag ako ng sa siyempre upang pumunta dito sa harap. Pilipinin dalita. Ito lamang ay base lamang sa iyong karanasan at o isipin. Naghugas ng kamay. Okay, wow, palagi. Binibining Laila. Kumakain ng gulay. Uminom ng 8 basong tubig sa isang araw. Lori.
Halika. At nag-exercise siya araw-araw, Layla. Okay. So, sa inyong mga sinagutan na palagi, minsan hindi, ito ay walang mali na sagot. Kasi ito lamang ay base sa inyong karanasan o opinion. So, hindi naman lahat. So, palagi dapat naghugas ng kamay. Siyempre, ano yun, araw-araw yun. Sino dito yung hindi naghugas ng kamay kapag kumakain? O di ba wala? So, pangalawa ay kumakain ng gulay. Yung iba ay, sila yung sumagot ng minsan, siguro nakadepende din sa kanya kasi yung ibang mga bata na hindi mahilig sa gulay. Sino dito yung hindi mahilig sa gulay? Sila yun na, sino ka? Okay. Umiinom ng 8 basong tubig sa isang araw. Okay, palagi. Sino dito yung umiinom ng isang basong tubig sa isang araw? Isang basong tubig. O, di ba wala? Wala. Kasi yung tubig lamang ang nagbibigay din sa atin ng energy. Kumakain ng junk food. Minsan lang sila yung kumakain ng junk food. Sino dito yung araw-araw na kumakain ng junk food? Wala po. Nag-i-exercise araw-araw. Minsan. Nakadepende din yun sa inyo. Meron pa akong isang babasahin na teksto ulit. At pagkatapos ay nagtatanong ako. Kailangan niyong sagutin. Sa pag-text ko. At gusto ko kayo naman ang magbasa. Lahat makibasa. Si Ginang Gomez ay napunta sa Mindanao upang dalawin ang kanyang nanay na matagal na niyang hindi nakikita. Tuwang-tuwa ang kanyang nanay na makita siya. May pasalubong pa siyang bisita sa kanyang nanay. So, salamat mga bata. So, sino ang magpupunta sa Mindanao? Si Ginang Gomez. Okay, si Ginang Gomez. So, ano ang kanyang pasalubong sa kanyang nanay? Bisita. Bisita. Okay, magaling. So, base sa inyong binasa at pinagawa ko sa inyo yung pinasagutan, sino kaya sa inyo yung may ideya ng ating tatalakay ngayong araw? Wala? Wala. So, ang ating tatalakay ngayong araw ay tungkol sa nagagamit ang naunang kaalaman at karanasan tungkol sa napakinggang alaman o teksto. O sa madaling salita, ang ating tatalakayin ay tungkol sa kaalaman at karanasan. Mga bata, nakikinig ba? Oo. Kaya, ano nga ulit ang ating topiko? Nagagamit ang naunang kaalaman at karanasan tungkol sa napakinggang alamat o teksto. Okay, maraming salamat. So, may babasahin ako dito. Again, ulit na isang may teksto lamang ang babasahin. So, bago ko ng lahat, ano muna yung mga kamantayan na dapat gawin kapag nasa harapan ng guro. Una ay makinig. Pangalawa, huwag maingay. Pangatlo, good afternoon. Magandang hapon. Bakit nahuli kayo? Ma'am, kaya traffic. Traffic. Ulan sa ano? Ulan sa inyo. Okay, so Jason, ano nga ulit ang mga dapat gawin kapag nasa harapan yung guro? Ma'am, huwag maingay. O huwag maingay. Tapos? Makinig ng mabuti. O makinig ng mabuti. So may babasahin ako dito ha. Makinig sa guro. Ang pagkakat ng ating babasahin ay tungkol sa ang masipag na bata ni Rina C. Bantan. Lunes ng umaga,
Maagang gumising si Aaron upang maganda sa pagpasok sa paaralan. Ngunit, suspendido ang klase dahil sa panganib dulot ng COVID-19. Dahil hindi na maaaring lumabas ng bahay, minabuti na lang ni Aaron na magsulat, magbasa, magbilang, gumuhit at hulayan ang mga aralin. Tumulong din siya sa mga gawaing bahay tulad ng paglilinis ng sahig, paghugas ng pinggan, pagdirilig ng mga halaman, pagpapakain ng alagang hayop, pati pagtutupi ng mga damit. So ano nga ulit ang ating pamagat? Mga bata? Ang masipag na bata. Ang masipag na bata. So, may na akong ipapagawa sa inyo. Base sa binasa nating teksto o naging kwento, ano ditong mga karanasan ang nakikita nyo na ginagawa nyo dito kadalasan hindi ginagawa sa totoong buhay sa inyong mga bahay? Mga karanasan. Ano? Paghugas ng pinggan. O, paghugas ng pinggan, maaari mo ba paghugas? Paghugas na? Ito ba ginagawa mo sa iyong bahay? Opo. Ano pa? Dali ka. Mga karanasan ng mga pinahimo mo sa inyong mga bahay. Ikaw ba nagtutupi ng damit? Ha? Opo. Lori? Ano mga karanasan? Maghanda sa pagpasok sa paaralan. Joycel? At Prieto? Pumunta dito sa mga karanasan na ginagawa mo dito. Magpapakain ng ginagawa. Ano pa? Ano pa? Laila, meron pa? Dali ka? Actually, Joycel. Meron pa? Aiza. Mga karanasan. Namababasa ang magbasa, hindi. Ano pa? Magbilang. Ano pa? Tumulit. Ano pa? At tumulay. Ang mga aralin. Maganda. So ito ba na ginigitan nyo ay ginagawa nyo ba ito sa totoong buhay? Yes. Totoo ba? Yes. O nagsisinungaling lang? Hindi po. Hindi po. So ang ating tatalakayin talaga is tungkol sa text 2. Okay. So ano nga ba ang tinatawag natin text 2? Text 2. Ito ay pagkasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. So kagaya nga nito. So ano halimbawa ng isang teksto na babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. At ito rin ay isa ritong text 2. Makapagbigay ng halimbawa ng mga babasahin. Mga babasahin. Libro. Newspaper. Ang mga ano naman, mga pamagat ng mga binabasa niyo. Ang alamat ng pinya. Ibong Gadarna. Ibong Gadarna. Ano pa? Yung mga may text ko lang. Ano? May alam ba kayo? Ano pa? Mga pamagat ng mga naman. Si?
naman ba mga bata? Oo. So, kasi naiintindihan niyo na yung halagin natin ay pagpapangkati po kayo sa dalawa upang magkaroon kayo ng activity. So, yung mula kay Inday Danica, ay kay Joycel pala, papunta kay Kuya Jo, ang unang pangkat. Mula naman kay Danica, papunta kay Dayori, ang pangalawang pangkat. Ngunit meron muna tayong mga pabantayan sa paggawa ng ating mga gawain. Ano-anong mga ito? Joycel, Mga pumili ng taga-ulat, taga-sulat, at saka leader. Lori, huwag maingay at huwag oo, huwag maingay ha. Baka mamaya pag ginagawa ko na kayo, ang ingay-ingay niyo. Sige. Bakit sila hindi ka makulit? Okay, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutin ang inyong mga gawain. So, yung pangkat, ano na yung mga pangkat? Kung iba na ba ba dito? Okay, so tapos na unang pangkat. Pangalawang pangkat, meron naman kayo isang minuto na natitira. Okay, tapos na yung pangalawang pangkat. Sino yung pag-ulit sa pangalawang pangkat? Magandang hapon po ma'am, magandang hapon po mga klase. Ito po ang ulat ng unang pangkat. Panuto, gagaya ng teksto sa harap ng klase. Si Ariana ay isang batang nasipag. Siya ay palaging sumusunod sa mga utos ng kanyang magulang. Si Ariana ay naiigit maglaro, magluto at magtasa. At kapag linggo naman, siya ay pupunta sa simbahan upang magsimba. Kaya naman, mahal na mahal siya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang mabuting asal. Sino ang pangalan ng batang masipag? Ang pangalan ng batang masipag sa teksto ay si Ariana. Ano ang hilig ni Ariana? Ang hilig naman ni Ariana ay maglaro, magluto at magbasa. Ano ang ginagawa niya pag linggo? Ang ginagawa ni Ariana pag linggo ay pupunta sa simbahan upang magsimba. Bigyan natin ng inyong palakpak at sabihin ang galing-galing. 1, 2, 3, 4, 5. Ang galing-galing! Pangalawang pangkat.
Bandang hapon mga classmates, ito po ang ulat ng pangalawang pangkat. Basahin ng teksto sa harap ng kaklase. Si Ariana ay isang batang masipag. Siya ay palaging sumusunod sa mga utos ng kanyang magulang. Si Ariana ay mahilig din maglaro, magluto at magbasa. At kapag linggo naman, siya ay pumupunta sa simbahan upang magsimba. Kaya naman, mahal na mahal siya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang mabistirasal. Panuto, bumuo ng pangungusap gamit ang mga salitang nasa lunggutan na maglaro, magluto at magbasa. Number 1, magaling maglaro ng Mobile Legends si Danica. Number 2, si Lori ay marunong magluto. Number 3, mahilig magbasa si Lyra. Bibigyan natin ng limang palakpak at sabihin na pakahusay. 1, 2, 3, 4. Nakakahusay! Check natin ang limang nagawain. So, base sa binasa ng text 2, ang pinagawa sa unang pangkat ay bumuo ng sino ang pangalan ng batang masipag? Si Ariana. Tama. Ano ang hilig ni Ariana? Maglaro, magluto, at magbasa. Ano ang ginagawa niya? Kapag linggo, pumupunta sa simbahan upang magsimba, magaling. Sa pangalawang pangkat naman, ang kabilang katanungan ay bumuo ng pangungusap gamit ang mga salita ng salungitan na maglaro, magbasa, magluto, at magbasa. So, ang kanilang nabukong sa pangungusap ay magaling maglaro ng Mobile Legends si Danica. Pangalawa, si Lori ay marunong magluto. Pangatlo, mahilig magbasa si Lyra. So, magaling. So, naiintindihan ba ang ating talakay ngayong araw? So, ano ba ulit ang ating topiko? Nagagamit ang maunang kaalaman at karanasan tungkol sa napakinggang laman o teksto. Okay, so ang ibig sabihin talaga nun ay, halimbawa, nagbabasa kayo ng isang teksto o may napakinggan kayong mga alamat. At kapag may narinig kayo o may nabasa na, ito rin ay ginagawa ko rin pala. Halimbawa, si Juan Taman. Ano yung ni Juan Taman? Siya